Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 22. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 43, Genesis Kapitulo 44. Matindi na ang taggutom sa lupain. Dumating ang panahon ng maubos na nilang kainin ang butil na kinuha nila mula sa Ehipto. Sinabi ng kanilang ama, "Humayo kayong muli at bumili ng pagkain natin." Sinabi sa kanya ni Judah, "Mahigpit kaming binalaan ng lalaki, hindi ninyo makikita ang aking mukha maliban na lamang kung kasama ninyo ang iyong kapatid. Kung hahayaan mong isama namin ang aming kapatid, bababa kami at bibili ng pagkain para sa iyo. Ngunit kung hindi mo siya ipapasama, hindi kami bababa. Dahil sinabi ng lalaki sa amin, hindi ninyo makikita ang aking mukha maliban na lamang kung kasama ninyo ang inyong kapatid." Sinabi ni Israel, "Bakit mo ako pinakikitunguhan ng masama sa pamamagitan ng pagsasabi sa taong iyon na meron pa kayong isang kapatid?" Sinabi nila, "Nagtanong ang lalaki ng mga bagay tungkol sa amin at sa ating pamilya." Sinabi niya, "Buhay pa ba ang iyong ama? Mayroon pa ba kayong ibang kapatid?" Sinagot namin siya ayon sa mga tanong na ito. Paano namin malalaman na sasabihin niyang, "Dalhin mo dito ang iyong kapatid"? Sinabi ni Judah sa kanyang ama, "Ipadala mo ang batang lalaki sa amin. Tatayo kami at aalis upang mabuhay kami at hindi mamatay, kapwa kami, ikaw, at ang aming mga anak. Ako ang mananagot sa kanya. Ako ang pananagutin mo. Kung hindi ko siya maibabalik sa iyo at may haharap sa iyo, hayaan mong ako ang masisi habang buhay. Kung hindi kami maantala, sigurado ngayon nakabalik na kami dito ng pangalawang beses." Sinabi ng kanilang ama na si Israel, "Kung ganoon, gawin ninyo ito ngayon. Kumuha kayo ng mga pinakamagandang produkto sa ating lupain sa inyong mga sisidlan. Magdala kayo ng regalo sa taong iyon, tulad ng balsamo at pulot pukyutan, pabango at mira, pili at almendra. Doblehin ninyo ang perang dala ninyo. Ang perang nais uli mula sa pagbukas ng inyong mga sako, dalhin ninyo ulit sa inyong mga kamay. Baka isa lang itong pagkakamali. Dalhin rin ang inyong kapatid na lalaki. Tumayo at pumunta kayo ulit sa taong iyon. Naway kawan kayo ng makapangyarihang Diyos sa harap ng taong iyon, upang palayain niya sa inyo ang iba niyong mga kapatid at si Benjamin. Kung ako'y nagdadalamhati sa aking mga anak, ako'y nagdadalamhati." At dinala ng mga lalaki ang along iyon. Kumuha sila ng dobling salapi sa kanilang mga kamay at si Benjamin. Tumayo sila, pumunta pababa sa Ehipto, at tumayo sa harapan ni Jose. Nang makita ni Jose na kasama nila si Benjamin, sinabi niya sa katiwala ng kanyang bahay, "Dalhin mo ang mga lalaki sa bahay, kumatay kayo ng hayop at ihanda ito, dahil ang mga lalaki ay kakain kasama ko ngayong tanghalian." Ginawa ng katiwala ang sinabi ni Jose. Dinala niya ang mga lalaki sa bahay ni Jose. Natakot ang mga lalaki dahil sila ay dinala sa bahay ni Jose. Sinabi nila, "Ito ay dahil sa perang isinauli sa aming mga sako sa unang pagkakataon na pumunta kami dito, para makahanap siya ng pagkakataon laban sa amin. Maaari niya kaming hulihin at gawin lipan, at kunin ang aming mga asno." Nilapitan nila ang katiwala ng bahay ni Jose, at siya ay kinausap nila sa may pintuan ng bahay, sinabing, "Aking amo, noong unang pagkakataon na pumunta kami dito ay para bumili ng pagkain. Nangyari na, nang makarating na kami sa lugar kung saan kami ay pansamantalang nakatira, na binuksan namin ang aming mga sako, at, tingnan, ang bawat pera ng tao ay nandoon sa bukasan ng kanilang sako, ang aming pera na sakto ang halaga. Ibinalik namin ito sa aming mga kamay. Ang ibang pera ay dinala rin namin sa aming kamay para bumili ng pagkain. Hindi namin alam kung sino ang naglagay ng pera sa aming mga sako." Sinabi ng katiwala, "Ang kapayapaan ay sumainyo, huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos at ang Diyos ng inyong ama ang maaaring naglagay ng pera sa inyong mga sako. Natanggap ang iyong pera." Inilabas naman ng katiwala si Simeon sa kanila. Dinala ng katiwala ang mga lalaki sa bahay ni Jose. Binigyan niya ito ng tubig, at hinugasan nila ang kanilang mga paa. Binigyan niya ng mga pagkain ang kanilang mga asno.
Inihanda nila ang mga regalo sa pagdating ni Jose sa tanghali, sapagkat narinig nila na sila ay kakain doon. Nang dumating si Jose sa bahay, dinala nila ang mga regalo na nasa kamay nila doon sa bahay, at sila'y yumuko sa harapan niya sa sahig. Tinanong niya sila tungkol sa kanilang kalagayan at nagsabing, "Mabuti ba ang kalagayan ng inyong ama, ang matanda na inyong binabanggit? Buhay pa ba siya?" Sila ay nagsalita, "Ang iyong lingkod ang aming ama ay mabuti naman. Siya ay buhay pa." Sila ay damapa at yumuko. Itinoon niya ang kanyang mga mata pataas at nakita si Benjamin, ang kanyang kapatid na lalaki, ang anak ng kanyang ina, na nagsasabing, "Ito ba ang sinasabi mong nakababatang kapatid mo na iyong binabanggit sa akin?" Sinabi niya, "Ang Diyos ay maging maawain sa iyo, aking anak." Nagmamadali si Jose na lumabas sa loob dahil labis siyang naantig tungkol sa kanyang kapatid na lalaki. Naghanap siya ng lugar upang iyakan. Pumunta siya sa kanyang silid at doon umiyak. Naghilamos siya at lumabas. Pinigilan niya ang kanyang sarili na nagsasabing, "Ihain na ang pagkain." Pinagsilbihan ng mga lingkod si Jose na siya lang at ang kanyang mga kapatid na lalaki na sila lang. Ang mga taga-Ehipto ay kumain doon kasama niya ng sila-sila lang dahil ang taga-Ehipto ay hindi kumakain ng tinapay kasama ng mga Hebreo, dahil ito ay hindi katanggap-tanggap sa mga taga-Ehipto. Ang mga kapatid niya ay umupo sa tapat niya, ang panganay ayon sa kanyang karapatan, at ang pinakabata ayon sa kanyang pagkabata. Ang mga lalaki ay sama-samang namangha. Nagpadala si Jose ng mga parte sa kanila mula sa pagkain na nasa harapan niya. Pero ang parte ng kay Benjamin ay 5 beses ang dami kaysa sa kanyang mga kapatid. Sila'y nag-inuman at nagpakasaya na kasama niya. Inatasan ni Jose ang katiwala ng kanyang bahay, sinabing, "Punuin mo ang sako ng mga lalaki ng pagkain, hanggat sa makakaya nilang buhatin, at ilagay ang bawat pera ng lalaki sa ibabaw ng kanyang sako. Ilagay ang aking baso, ang pilak na baso, sa ibabaw ng sako ng bunso, at ganoon din ang kanyang pera para sa butil." Ginawa ng katiwala ang sinabi ni Jose. Nang nagbubukang liwayway na, at ang mga lalaki ay pinaalis na, sila at ang kanilang mga asno. Nang sila ay nakalabas sa lungsod subalit hindi pa nakakalayo, sinabi ni Jose sa kanyang katiwala, "Tumayo ka, sundan mo ang mga lalaki, at kung maabyutan mo sila, sabihin mo sa kanila, bakit ninyo sinuklian ng kasamaan ang kabutihan? Hindi ba ito ang baso mula sa iniinuman ng aking amo, at ang baso na ginagamit niya para sa kanyang panghuhula? Gumawa kayo ng masama, ang bagay na ito na inyong ginawa." Naabutan sila ng katiwala at sinabi ang mga salitang ito sa kanila. Sinabi nila sa kanya, "Bakit po sinasabi ng aking amo ang ganitong mga salita? Malayong gawin ng inyong mga lingkod ang bagay na iyan. Tingnan ninyo, ang pera na nakita sa aming mga sako, ay muli naming dinala sa inyo sa labas ng lupain ng Canaan. Paano naman namin nanakawin mula sa tahanan ng inyong amo ang pilak o ginto? Kung sino man sa inyong lingkod ang makitaan, hayaan mo siyang mamatay, at kami rin ay magiging mga alipin ng aming amo." Sinabi ng katiwala, "Ngayon din hayaang magkaganoon ayon sa iyong mga salita. Siya na mahanapan ng baso ay magiging alipin ko, at ang iyong mga kapatid ay mapapawalang sala." At nagmamadali ang bawat lalaki at dinala ang kanilang sako pababa sa lupa, at binuksan ng bawat lalaki ang kanilang mga sako. Naghanap ang katiwala. Nagsimula siya sa pinakapanganay at natapos sa bunso, at nahanap ang baso sa sako ni Benjamin. Pagkatapos pinunit nila ang kanilang mga damit. Nilagay ng bawat lalaki ang kanilang asno at bumalik sa lungsod. Si Judah at ang kanyang mga kapatid ay pumunta sa tahanan ni Jose. Siya ay nanatili pa roon, at sila'y yumuko sa lupa sa harapan nito. Sinabi ni Jose sa kanila, "Ano itong ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na ang lalaking tulad ko ay bihasa sa panghuhula?" Sinabi ni Judah, "Ano ang maaari naming sabihin sa inyo aming amo? O kaya, paano namin maipagtatanggol ang aming sarili? Nalaman ng Diyos ang kasalanan ng iyong mga lingkod. Tingnan ninyo, kami ay alipin na ng aming amo, kami at siyang nahanapan ng baso." Sinabi ni Jose, "Malayong gawin ko yan.
Ang lalaking nahanapan ng baso sa kanyang kamay, ang lalaking iyon rin ang magiging alipin ko, subalit ang mga iba ay makakauwi na ng mapayapa sa inyong ama. Pagkatapos lumapit si Judas sa kanya at sinabing, "Aking amo, pakiusap, pahintulutan po ninyo akong makapagsalita sa pandinig ng aking amo, at huwag hayaang umapoy sa galit laban sa iyong alipin, sapagkat katulad ka ni Paraon." Ang aking amo ay nagtanong sa kanyang mga lingkod, sinasabing, "Mayroon pa ba kayong ama o kapatid?" At sinabi namin sa aming amo, "Mayroon kaming matandang ama, at anak niya sa kanyang katandaan, isang bunso. At patay na ang kanyang kuya, at siya ay nag-iisa na lamang na naiwan mula sa kanyang ina, at mahal na mahal siya ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mga lingkod, dalhin ninyo siya rito sa akin para makita ko siya." At sinabi namin sa aming amo, hindi kayang iwan ng bata ang kanyang ama. Sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama, ikamamatay ito ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mga lingkod, kung hindi ninyo kasama pababa ang bunso ninyong kapatid, hindi na ninyo muli makikita ang aking mukha. At nangyari nga nang kami ay nakabalik sa aking ama na iyong mga lingkod, isinalaysay namin sa kanya ang mga salita ng aming amo. At sinabi ng aming ama, "Umalis kayo muli, bumili kayo ng ilang makakain." At sinabi namin, hindi na kami makabababa. Kung kasama namin ang aming nakababatang kapatid, kami ay makakaalis pababa, sapagkat hindi na kami hahayaan na makita pa muli ang mukha ng lalaki kung hindi namin kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi ng aking ama na iyong lingkod, "Alam ninyong dalawa lamang ang ipinanganak ng aking asawa. At ang isa ay nawala mula sa akin at sinabi ko, talagang ang siya ay nagkapira-piraso, at hindi ko na siya nakita mula noon. At kung kukunin rin ninyo itong isa sa akin at muling mapahamak, dadalhin ninyo ako sa katandaan na puno ng dalamhati sa kamatayan. Kaya ngayon, kung pupunta ako sa aking ama na inyong alipin, at hindi ko kasama ang bata, sapagkat ang kanyang buhay ay karugtong na ng buhay ng batang lalaki. Kapag ito ay nangyari, na hindi niya makita na kasama namin ang bata, siguradong ikamamatay niya ito. At ang iyong alipin ay magiging dahilan ng pagdurusa ng ama ng iyong alipin sa kamatayan. Sapagkat ang iyong alipin ang katiyakan sa bata para sa aking ama at sinabi kong, kung hindi ko madadala ang bata sa iyo, papasanin ko ang kasalanan magpakailanman sa aking ama. Kaya ngayon, ako po ay nagmamakaawa, hayaang manatili ang iyong lingkod sa halip na ang bata ang maging alipin ng aking amo, at hayaang makabalik ang bata kasama ng kanyang mga kapatid. Sapagkat paano ako makakabalik sa aking ama kung hindi ko kasama ang bata? Natatakot akong makita ang masamang mangyayari sa aking ama. Bagong tipan. Matthew 15:10-39. Pagkatapos ay tinawag niya ang maraming tao palapit sa kanya at sinabi sa kanila, "Makinig kayo at intindihin ninyo." Pagkatapos ay tinawag niya ang maraming tao palapit sa kanya at sinabi sa kanila, "Makinig kayo at intindihin ninyo. Walang pumapasok sa bibig ang nakapagpaparumi sa isang tao. Sa halip, kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig, ito ang nakapagpaparumi sa tao." Pagkatapos, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Alam ba ninyo na nasaktan ang mga Pariso nang marinig nila ang inyong sinabi?" Sumagot si Jesus at sinabi, "Bawat halaman na hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila, mga bulag sila na gabay. Kung ang isang bulag na tao ay gagabayan ng kapwa niyang bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinghagang ito." Sinabi ni Jesus, "Kayo din ba ay wala pa ring pangunawa? Hindi ba ninyo nakikita na kung anumang pumapasok sa inyong bibig ay dadaan sa tiyan at pagkatapos pinapalabas sa palikuran? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay galing sa puso. Ang mga bagay na ito ang nakapagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang mga masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, sexual na imoralidad, pagnanakaw, bulang saksi at mga paghamak. Ito ang mga bagay na nakapagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain na hindi naghugas ng mga kamay ay hindi nakapagpaparumi sa tao.
Pagkatapos, umalis si Jesus mula roon at pumunta patungo sa mga rehiyon sa lungsod ng Tyro at Sidon. Masdan ito, may isang kananing babae ang lumabas galing sa rehiyon na iyon. Sumigaw siya at sinabing, "Kaabangan mo ako, Panginoon, anak ni David, ang aking anak na babae ay lubhang pinapahirapan ng isang demonyo." Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nagmakaawa sa kanya, sinabi, "Paalisan ninyo siya sapagkat sumisigaw siyang sumusunod sa atin." Subalit sumagot si Jesus at sinabi, "Hindi ako sinugo sa kan-inuman maliban sa mga tupang naliligaw sa tahanan ng Israel." Ngunit lumapit at lumuhad ang babae sa kanyang harapan, na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Sumagot siya at sinabi, "Hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga tuta." Sinabi niya, "Oo nga, Panginoon, ngunit kahit ang mga tuta ay kinakain ang mga katiting na tinapay na nahulog mula sa kainan ng kanilang mga amo." Pagkatapos, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ayon sa iyong hinihiling." At gumaling ang kanyang anak na babae sa oras na iyon. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at pumunta malapit sa dagat ng Galilea. Pagkatapos umakyat siya sa isang burol at doon umupo. Napakaraming tao ang lumapit sa kanya. Kasama nila ang mga pilay, bulag, pipi at mga lumpo, at marami pang iba na may mga sakit. Inilagay sila sa paanan ni Jesus at sila ay pinagaling niya. Kaya namangha ang maraming tao nang nakita nila ang mga pipi na nakapagsalita, ang lumpo na napagaling, ang pilay na nakakalakad at mga bulag na nakakakita. Pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga tao dahil sila ay nanatili kasama ko sa loob na ng 3 araw at walang makain. Ayaw ko silang pauwiin na hindi kumakain upang hindi sila himatayin sa daan." Sinabi ng mga alagad sa kanya, "Saan naman tayo kukuha ng sapat na tinapay sa ilang para busugin ang napakamaraming tao?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Iiyan ang tinapay na meron kayo?" Sinabi nila, 7, at kaunting maliliit na isda. At inutosan ni Jesus ang maraming tao na maupo sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda, at pagkatapos magbigay ng pasasalamat, pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad. At ibinigay ng mga alagad ang mga ito sa mga tao. Ang lahat ng tao ay nakakain at nabusog. At inipon nila ang mga pagkain mula sa pira-pirasong natira, 7 basket ang napuno. Mayroong 4,000 lalaki ang kumain, bukod sa mga babae at mga bata. Pagkatapos, pinauwi ni Jesus ang maraming tao at sumakay siya sa bangka at pumunta sa rehiyon ng Magadan. Mga awit, Psalm 13 is the 1-6. Yahweh, gaano katagal mong kalilimutan ang tungkol sa akin? Gaano katagal mo itatago ang iyong mukha sa akin? Gaano katagal ako dapat mag-alala at magkaroon ng kalungkutan sa aking puso sa buong araw? Gaano katagal magtatagumpay ang aking mga kaaway? Tumingin ka sa akin at sagutin mo ako, Yahweh aking Diyos. Paliwanagin ang aking mga mata, o ako ay matutulog sa kamatayan. Huwag mong hayaan na sabihin ng aking kaaway, natalo ko siya, para ang aking kaaway ay hindi magsabing, ako ay nanaig sa aking kalaban, kung hindi, ang aking mga kaaway ay magdiriwang kapag ako ay bumagsak. Pero nagtiwala ako sa katapatan mo sa tipan, ang aking puso ay nagagalak sa iyong kaligtasan. Aawit ako kay Yahweh dahil pinakitunguhan niya ako ng mabuti. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang isa na nag-oorkestra ng bawat detalye ng aming buhay para sa iyong kaluwalhatian at aming kabutihan. Habang kami ay nakikinig tungkol sa mga manggagawa sa ubasan, palayain mo kami mula sa paghahambing ng aming sarili sa iba at tulungan mo kaming magalak sa iyong pagiging bukas palad. Turuan mo kami na ang tunay na kadakilaan sa iyong kaharian ay dumarating sa pamamagitan ng paglilingkod at sakripisyo. Nawa kami ay maghanap na maglingkod kaysa sa paglilingkod, na sumusunod sa halimbawa ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay bilang pantubos para sa marami.
Sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.